Matatag sa paninindigan, nagkakaisa sa misyon. Ang inyong matatag na hukbong katihan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday, March 20, 2026, ng ika-4 na linggo ng Kwarisma. Habang ipinagdiriwang natin ang ika-129 founding anniversary of the Philippine Army, malinaw ang hamon sa atin. Paano tayo magiging tunay na matatag? Hindi lang sa lakas ng katawan, kundi sa lakas ng loob at pananampalataya. Sa ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, chapter 2, verses 1, 12 to 22, makikita natin na ang matuwid ay inuusik. Bakit? Dahil ang kanyang pamumuhay ay paalala sa iba kung ano ang tama. Sinasabi nila, subukin natin siya. Tingnan natin kung mananatili siyang matuwid. Ganito rin ang realidad ng buhay, lalo na sa serbisyo. Kapag ginagawa mo ang tama, may kokontra, may magdududa, may susubok sa iyo. Pero dito nasusukat ang tunay na katatagan. Ang matatag na sundalo ay hindi lang mahusay sa laban. Matatag siya sa prinsipyo kahit mahirap. Ito ang spiritual resilience. Paninindigan sa tama kahit may pressure. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Juan, chapter 7, verses 1 to 2, 5, and 25 to 30, may mga taong gustong ipahamak si Jesus. Pero hindi siya umatras. Hindi siya natakot. Alam niya ang kanyang misyon. At nananatili siya roon. Ito ang larawan ng taong matatag. Hindi nadadala sa takot, kundi ginagabayan ng layunin. Para sa atin sa Philippine Army, ang tunay na lakas ay hindi lang armas o training. Ito ay malinaw na misyon, paninindigan at tiwala sa Diyos. Ang spiritual resilience, ang tunay na katatagan. Sa gitna ng operasyon, pressure at sakripisyo, ang tanong ay ano ang pinanghahawakan mo kapag mahirap na ang sitwasyon? Ang sagot, pananampalataya sa Diyos. Kapag malinaw na kasama mo ang Diyos, mas nagiging matatag ang isip, mas nagiging matibay ang loob, mas nagiging malinaw ang desisyon. Ang diwa ng synodality ay nagpapaalala na ang lakas ay nasa pagkakaisa. Ang tema natin sa ating founding anniversary, ang inyong matatag na hukbong katihan. Ang isang hukbo ay nagiging matatag hindi dahil sa iisang tao, kundi dahil sa pagkakaisa ng lahat. Ito ang diwa ng synodality. Sabay-sabay na paglalakbay, nagtutulungan at nagdadamayan. Sa unit, walang iwanan. May malasakit sa bawat isa. May pakikinig at pag-unawa. Sa pamilya, kayo ang unang sandigan ng bawat sundalo. Dahil ang tunay na lakas ng hukbo ay hindi lang nasa kagamitan, nasa tiwala at pagkakaisa ng bawat isa. Habang ipinagdiriwang natin ang ika-129 founding anniversary ng Philippine Army, tandaan natin, ang tunay na matatag na hukbong katihan ay hindi lang malakas sa labas, kundi matatag sa loob, matatag sa prinsipyo, matatag sa pananampalataya, matatag sa pagkakaisa, manindigan sa tama, magtiwala sa Diyos, at maglakad o maglakbay ng magkakasama. Dahil sa ganitong paraan, tunay tayong magiging matatag na hukbo ng bayan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palakasin mo ang loob ng aming mga sundalo at lahat ng mga nasa serbisyo sa gitna ng pagsubok. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at paninindigan. Turuan mo kaming magkaisa at magdamayan bilang isang hukbo
Gabayan mo kami sa aming misyon para sa bayan, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.